Bukas ng gabi ay uuwi na si Ruben pabalik ng bahay sa Maynila. Gusto niyang sorpresahin ang mag-anak niya kaya pinili niyang hindi ipaalam sa asawang si Belle ang pagbalik niya. Bago pa man makauwi si Ruben, ay inilabas na ng ospital ang bunso niyang anak. Nakauwi na sila ng bahay. Kumpleto na ulit ang kanyang magpamilya. Samantala, naisip naman ni Paul na dumaan sa bahay nila Belle pagkatapos niya ng trabaho ng alas 3 ng hapon. 6 a.m. to 3 p.m. kasi ang shift nito nung araw na yun. Pagdating ni Paul ng hapon ay may mga bitbit na naman tong pasalubong sa dalawang bata. Agad siyang nakipaglaro sa mga to na tuwang-tuwa din sa pasalubong niya. Binilhan niya ng mga drawing at coloring books ang mga anak nila Belle at Ruben. Tito Paul, magko-color na po at magdodrawing na kami. Salamat po sabi ng panganay. Walang anuman, sige magdrawing na kayo. Sagot naman ni Paul sa mga bata. Pwede bang doon kayo sa kwarto niyo magdrawing? Doon lang kayo at huwag kayong lalabas hanggang hindi namin kayo tinatawag, okay ba yon? Dagdag ni Paul. Okay na okay po, sagot ng isa. Magdodrawing lang din kami ng mami niyo sa kwarto. Huwag niyo muna kaming aabalahin para maganda yung ma-drawing ko sa kanya. Malaki ang gagamitin kong pan-drawing. Tatawa-tawang sabi ni Paul. Tito Paul, ano po yung malaking ipang dodrawing niyo? Sagot ng isa. Meron akong matabang lapis. Pag matatanda na, malaking lapis ang ginagamit. Sagot ni Paul at hindi na ulit nagtanong ang bata. Hindi na mapakali si Paul ang mga oras na yon. Gusto na talaga niyang masulit sa kama si Belle habang wala ang mister nito. Agad naman siyang kinurot ng babae sa tagiliran. Paul, ikaw kung ano-anong sinasabi mo sa kanila. Sabi ni Belle kasabay ng pilyang ngiti sa lalaki. Dali-daling nagtungo ang mga bata sa kanilang kwarto dahil excited na silang magkulay ng mga coloring books. Nasabi ni Paul sa sarili na pagkakataon niya na masolo si Belle. Nagpaalam siya dito na maliligo muna. Inaya pa niya ang babae na sumabay pero kakatapos lang daw nitong mag-shower bago pa man siya dumating sa bahay. Nadatnan niyang basa ang buhok ni Belle. Dali-daling naligo si Paul at pagkatapos ay lumabas na ng banyo na nakaputing underwear lang. Halata ang umbok sa manipis na tela. Dumiretso na agad si Paul sa kwarto at dito niya nadatnan si Belle na walang kahit anong suot na nakahiga sa higaan. Tuluyang nagkulong na ng kwarto ang dalawa. Samantala, naisipan ni Ruben na tumawag sa landline number sa bahay dahil hindi pa sumasagot si Belle sa text niya. Sakto namang lumabas ng kwarto ang panganay niya para uminom ng tubig. Dahil narinig niya ang ring ng telepono ay sinagot niya to. Hello po? Sino po sila? Hello anak, daddy mo to. Kumusta kayo dyan? Anong ginagawa niyo ngayon? Hi daddy, nagko-color po kami at nagdodrawing ni baby girl. Wow, okay yan iho. Pagbutihin niyo yan. Nga pala nasa ng mami mo. Bakit ikaw ang sumagot ng telepono? Nasa loob po sila ng kwarto Ha? Sinong sila? Sino bang kasama ng mami mo ngayon? Si Tito Paul po. Siya po yung nagbigay ng coloring at drawing books namin kanina. Ano? Anak, anong ginagawa nila sa kwarto? Nanginginig na tanong ni Ruben. Sabi po ni Tito Paul kanina, habang nagkukulay at nagdodrawing kami, wag daw muna kaming lalabas ng silid namin. Magdodrawing din daw sila ni Mami sa kwarto, gamit yung matabang lapis niya. Ganun ba? Sige nak, uuwi na ang daddy agad dyan pero wag mo munang sasabihin. Gusto ko sorpresa. Nanginginig na sabi ni Ruben. Halos maluha-luha na siya sa narinig sa panganay niya. Yes dad, bye po. Samantala, habang unti-unting bumababa ang halik ni Paul sa katawan ni Belle, ay narinig ni Belle ang tinig ng anak na may kausap sa telepono. Agad niyang pinigil si Paul at dali-daling nagbihis para tingnan kung sino ang kausap ng anak. Pero hindi na niya to inabutan dahil naibaba na ang phone.
Nak, sino yung kausap mo kanina sa phone? Tanong ni Belle. Si Dad po. Ano sinabi niya sa'yo? Kumusta daw po? Ano pa? Anong sinabi mo sa dad mo? Sinabi ko po na nagko-color at drawing kami. Tinanong ba niya ako? Anong sinabi mo? Opo, hinahanap ka niya. Sabi ko po nasa kwarto kayo ni Tito Paul eh. Nagdo-drawing din. Nagulantang si Belle sa sinabi ng anak. Hindi niya alam ang gagawin. Kinausap niya si Paul at pinagbihis agad. Gusto ni Belle na umuwi na ang lalaki dahil baka maabutan pa ng mister niya. Ikinuwento niya ang nangyari sa kalaguyo. Agad naman tong sumunod at umuwi na ng mabilisan. Sa pangatlong pagkakataon ay naudlot na naman ang kanilang pagdiniig. Belle, sa susunod, doon na lang tayo sa inuupahan ko. Sigurado doon walang aabala sa ating dalawa. Sabik na ako. Hindi na muna ako babalik dito. Ikaw na lang ang pumunta doon kung gusto mong matuloy na talaga tayo. Pasensya na, Paul. Babawi na lang ako sa susunod. Nahihiyang sagot naman ni Belle. Nang makauwi si Paul ay agad na tinawagan ni Belle si Ruben. Pero hindi nito sinasagot lahat ng tawag niya. Marami din siyang text pero wala ding reply. Hindi ganoon ang mister niya. Sanay kasi siyang mabilis sumagot si Ruben sa calls at text niya. Makalipas ang 2 oras ay dumating na sa bahay si Ruben. Tahimik. Walang kibo ni dumiretso sa kwarto ng mga anak niya at agad niya tong kinumusta at nilaro. Sinubukan kausapin ni Belle si Ruben pero sumagot to na mamaya na lang daw silang mag-usap. Matapos maghapunan ay kinuusap na ni Ruben ang misis niya. Ipinagtapat ni Belle lahat ng nangyari. Yung pagdalaw-dalaw ni Paul sa kanila, yung pagsama nito sa family days sa school, yung pagtulong ng lalaki sa pagdala sa ospital, yung pagbibigay ng mga laruan, pasalubong at yung mga naudlot nilang pagtataksil sa kanya. Inamin din ni Belle na natalo siya ng kahinaan, pero sinabi niyang hindi pa niya nabibigay ng tuluyan kay Paul ang kanyang dangal at puro halik at haplos pa lang sila. Palagi kasi itong nauudlot, kasi may nangyayari. Pinatunayan ni Belle na hindi pa niya naibibigay kay Paul ang pinakaiingatan niya na para lang sa mister niya dahil walang nagbago sa kanyang katawan. At dahil mahal naman ni Ruben ang asawa at dahil sa mga ginagawang paglalambing nito sa kanya, ay napatawad niya to. Muli silang nagpakasasa sa kama at napatunayan nga niyang walang nagbago si Mrs. Pero hanggang saan to magtatagal? Makakayanan ba ni Belle na tumanggi kay Paul? Nag-isip si Ruben kung paano niya mailalayo si Paul sa asawa niya. O hahayaan na lang ba niya isang araw ay tuluyan ng matikman at maangkin ni Paul ang misis niya. Lumipas ang mga araw. Nahinto ang pagpunta ni Paul sa bahay nila Belle. Madalang na rin nagtitext ang lalaki sa babae dahil laging busy to. Isang gabi habang umuuga ang kama ng mag-asawang Belle at Ruben sa isang mainit na pagdiniig. Darling, bakit ba biglang nalanta at nawalan ka ng gana? Hindi pa ako tapos eh. Pasensya na darling, pagod lang siguro ako. Pero alam ni Ruben na kakaiba ang pakiramdam niya. May pagbabago. Binaliwala na lang niya to ng gabi yun. Kinabukasan ng gabi ay muling nagsalo ang mag-asawa sa kama. Pero bigo pa rin si Ruben na tugunan ang pangangailangan ng misis dahil nanatiling matamlay at walang gana ang kanyang katawang uhaw. Darling, may problema ba? Parang wala kang galing nitong mga nakaraan. Tanong ni Belle sa asawa. Nagtapat naman agad si Ruben sa babae na nahihirapan siyang tablan nitong mga nakarang araw. Nagpasya silang kumonsulta agad sa doktor para ipasuri ang kondisyon ng lalaki. Kinabukasan ay maagang nagtungo sa doktor ang mag-asawa. Dito nila nakumpirma na talagang hindi normal ang kalagayan ni Ruben. Meron siyang problema. Binigyan siya ng mga gamot at mga tips na makakatulong para manumbalik ang kanyang sigla sa kama. Dumaan ang mga araw. Walang pagbabago sa kondisyon ni Ruben. Naglipa siya ng 1 linggo para makapagpahinga pero ganun pa rin. Hirap siyang ibigay sa misis ang pangangailangan.
Dahil dito ay di maiwasan ni Belle na maghanap. Hindi siya kontento sa haplos at halik lang ng asawa. Isang araw, naisipan ni Paul na i-text si Belle. Kinumusta niya to at sinabing namimiss niya ang babae. Nakaramdam naman ng kilig si Belle. Biglang nagising ang uhaw niya nang maisip niya si Paul. Sa text nila ay naikwento ni Belle ang problema ni Ruben. Humingi pa siya ng payo sa lalaki kung ano raw ba ang magaling na gamot para manumbalik uli sa dati ang mister. Sa loob-loob ni Paul ay natatawa siya. Dito na merong namuong masamang balak ang lalaki. Bakit hindi mo subukang tanungin si Ruben, Belle kung paayag siyang gawin natin ulit yung nangyari sa birthday mo? Kung papayag lang naman siya, baka makatulong yun sa karamdaman niya. Napansin ko kasi dati na parang sobrang ginaganahan siya nung mapanood niya tayo na parang mag-asawa. Pero Paul, wala akong lakas ng loob sabihin yun. Pero sige, gagawa ko ng paraan para maisip niya na gawin natin ulit yun. Oo, Belle, sabik na ako sa'yo eh. Gusto kitang makasama ngayon at ipaparamdam ko sa'yo ang alapaap na hindi na ibibigay ng asawa mo. Nasa sinabi ni Paul ay hindi maiwasang makaramdam ng kung anong kiliti ni Belle. Nadala siya sa sinabi ng lalaki. Gusto niyang isuko ang sarili dito, lalo na't hindi na naibibigay ng asawang si Ruben ang kanyang pangangailangan. Dumating ang gabi. Nasa kwarto na si Belle habang hinihintay si Ruben mula sa trabaho. Nakasalang sa DVD ang isang palabas para ganahan ng mister. Agad itong nakita ni Ruben. Darling, subukan mo kaya ulit manood ng mga ganyan. Baka sakaling manumbalik ka sa dating sigla. Aaningin ng misis. Agad-agad nagkalas ng uniforme si Ruben. Nagtira lang siya ng boxer niya at tumabi sa asawa para makisali sa panunood. Mag-asawa at may isang poging lalaki ang bida sa kama. Mag-iisang oras na ang lumipas pero walang epekto yun kay Ruben. Darling, hindi umuubre. Subukan kaya nating tutuhanin. Payag ka ba? Suwestyon ng misis. Pwede nating subukan. Pero sino naman kukunin nating lalaki? Ikaw na bahala. Basta alam mo naman ang tipo ko, di ba? Ikaw na maghanap. Sagot ni Belle pero sa isip-isip niya ay tatanggihan niya lahat ng lalaking pipiliin ng asawa para si Paul ang makuha niya. Sinubukan ni Ruben maghanap ng maswerteng lalaki na magpapakasasa ng isang beses sa asawa niya. Baka sakaling makatulong sa paggaling niya. Meron siyang 3 pinapunta sa bahay. Mukhang epektibo nga ang ganoong setup dahil sa bahagyang pag-umbok ng kanyang pantalon pag naiisip niyang ibang lalaki ang nagpapakasasa sa asawa niyang si Belle. Una ay isang masahista ang kanyang ipinareha kay Belle. Macho to pero maitim na maitim at bungi pa kaya ayaw ni Belle. Pangalawa naman ay isang lalaking matangkad na malaki ang tiyan kaya inaiwan ulit ni Belle. Pangatlo ay macho na moreno pero may amoy at mabaho ang hininga kaya ayaw pa rin ni Belle. Naging excited na si Ruben sa magaganap. Alam niyang pwedeng mabuhay ulit ang sigla niya at muling maibigay ang pangangailangan ng magandang misis. Pero wala siyang mahanap na lalaki na gusto ng asawa niya. Darling, hindi ko gusto yung mga kinuha mo eh. Ayoko ng mga ganun. Ako na lang ang kukuha. Ani ni Belle sa mister. O sige, ikaw nang bahalang pumili. Darling, may napili na ako eh. Pero may kondisyon kaya pumayag siya. Gawa-gawa lang ni Belle ang kondisyon na to. Sino darling at anong kondisyon? May pagka-excited na sagot ni Ruben. Si Paul. Pero papayag daw siya kung ano? Kung hindi ka makikialam. Na hindi mo daw siya pipigilan sa gusto niyang gawin sa akin. Tapos kami lang daw. Bawal kang sumali. Payag ka ba? Natahimik si Ruben at napaisip. May pag-aalinlangan siya pero sa kabila nito ay may kung ano siyang naramdaman na parang nagpaganas sa kanya. Kinaumagahan, pumasok si Ruben sa trabaho. Nagkaabot sila ni Paul at dito sila nagkausap ng lalaki. Pare, balita ko may problema ka raw ah. Hindi na raw kayang lumaban sa sabong? Pangasar na tanong ni Paul kay Ruben. Oo, pero pansamantala lang to. Gagaling din ako. Pero kumusta ang misis mo? Eh di ilang linggo nang walang dilig.
Kawawa naman si Belle. Diretsoy na kita pare. Pwede kitang matulungan. Ako munang tatabi sa asawa mo habang nagpapagaling ka. Pwede ka namang manood sa amin ni Belle. Baka sakaling manumbalik ang sigla mo. Yun ay kung papayag ka lang. Hindi na ako nahihiyang sabihin sa'yo kasi nagawa naman na natin to dati, di ba? Gusto sanang sapakin ni Ruben si Paul pero pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Hindi na siya sumagot at lumayo na lang sa lalaki. Isang gabi ay sinubukan ni Ruben na kumalabit kay Belle. Matinding halik at haplos ang ginawa niya pero sa puntong binukas ni Belle ang hita para sa kanya ay muling tumamla ito. Nabiti ng husto si Belle at padabog na pumasok ng banyo. Tila inis na inis. Maluha-luha naman si Ruben habang naiwang nakahiga sa kama. Kinaumagahan ay nag-text si Paul kay Belle. Hi Belle, ano na? Pumayag na ba ang asawa mong inutil? Hindi pa eh. Pwes, pumuslita lang tayo sa kanya. Pagpasok niya sa trabaho, magkita tayo sa bayan. Mag-check-in na lang tayo sa hotel, payag ka ba? Huwag doon, baka may makakita sa atin eh. Pupuntahan na lang kita sa inyo pag nasa trabaho si Ruben. Hindi naman niya malalaman eh. Maghanda ka ha? Huling text ni Paul. Samantala, kinausap ni Belle ang asawa. Darling, nabiti na naman ako kagabi. Paano na ako? Ilang linggo na tayong ganito. May pangangailangan din ang aking katawan, Ruben. Naiiyak na sambit ni Belle sa asawa. Paano kaya harapin ng mag-asawa ang ganitong klaseng problema? Babalik pa ba sa dating sigla si Ruben? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata ng ating story. Nagpatuloy ng normal ang buhay ng mag-asawang Belle at Ruben sa pagdaan ng mga araw. Habang lumilipas ang panahon, ay natatanggap na ni Belle hindi sila talaga pwede ni Paul. May asawa na siya at mga anak. Unti-unti na niyang nakakalimutan ang lalaki. May katagalan na rin na di niya to nakikita. Isang gabi bago matulog ang mag-asawa ay napag-usapan nila ang nalalapit na kaarawan ni Ruben. Belle, may mga in-invite ako sa linggo sa birthday ko. Mga kaibigan at kasama ko sa trabaho. Konting inuman lang naman at konting handaan. Iilan lang naman ang aking sinabihan. Ani ni Ruben sa magandang misis. Sige darling, anong gustong regalo ng asawa ko ha? Sagot naman ni Belle sa bayakap sa mister. Kahit wala ng regalo, pagmahal mo lang ay kontento at masaya na ako. I love you darling. I love you too. Sagot ng magandang asawa. Dumating ang araw ng birthday ni Ruben. Maagang gumising ang mag-asawa para mag-prepare ng ihahanda. Hindi muna sila nagbukas ng kanilang sari sa store. Sabay umalis ang mag-asawa para mamalengke, pero naghiwalay sila. Si Ruben ay nagtungo sa wet market at si Belle naman ay nagpunta sa loob ng grocery. Darling, sa bahay na lang tayo magkita. Mauna ka na't umuwi pag nakapag-grocery ka. Bili ni Ruben sa misis. Sumang-ayon naman dito si Belle. Habang namimili si Belle ng mga dilatang gagamitin sa handaan, ay may narinig siyang tumawag sa pangalan niya. Si Paul. Belle, kumusta? Medyo nakaramdam ng hiya si Belle nang makita ang lalaki. Bigla kasi niyang naalala ang nakaraan. O Paul, ikaw pala? Okay naman kami, ikaw ba? Nahihiyang tanong ni Belle. Ayos din lang. Ano bang meron at ang dami mo namang binibili? Tanong ulit ni Paul. Birthday ni Ruben ngayon eh. Kasama ko siya kanina pero naghiwalay kami kasi bibili siya ng mga karne. Hindi ka ba nasabihan? Punta ka mamaya, may konting kainan. Nakakahiya naman kung pupunta ako. Hindi ako nasabihan ni pare eh. Tila dismayadong sabi ni Paul. Baka sobrang busy lang noon kaya hindi ka nasabihan. Baka nga. Belle, pwede bang makigamit ng phone mo? May text lang akong urgent sa trabaho. Nalowbat kasi ako eh. Ganun ba? O sige, okay lang. Dali-daling inabot ni Paul ang phone ni Belle. Hindi alam ni Belle na iti-text ni Paul ang sariling numero para makuha ang number ng babae. Matapos mag-text ay sinauli na ni Paul ang telepono. Salamat Belle ha. Ang ganda-ganda mo talaga. Parang hindi ka tumatanda. Teka, tapos ka na bang mamili?
Gusto mo ihatid na kita sa inyo para may katulong ka magbuhat ng pinamili mo. Tapos na ako, Paul, pero nakakahiya naman sa'yo. Sus, maliit na bagay. Tara na, hatid na kita. Pero sumasakay ka ba sa motor? Dalawa kasi yung motor ko eh. Okay lang naman, kaso paano yung mga pinamili ko? Madali lang yan. Ipapalagay natin sa kahon tapos sa likod ng motor ko itatali. Hindi na pigilan ni Belle si Paul na ihatid siya sa bahay. Pareho lang din naman kasi ang kanilang daan at ilang kanto lang ang pagitan ng kanilang lugar. Habang binabaybay ang daan pa uwi, ay nakakapit ang isang kamay ni Belle sa matipunong katawan ni Paul. Sa likod siya ni Paul nakapwesto. Belle, pwede bang makisuyo? Parang may maliit na langgam kasi na kumagat sa bandang puson ko. Pwede bang pakikamot saglit? Gawa-gawa lamang to ni Paul. Habang nagmamaneho ay puro kapilyuhan ang nasa isip niya. Dahil sa nagmamaneho nga ay ginawa naman ni Belle ang pakiusap ng lalaki. Pumailalim ang kamay ni Belle sa t-shirt ni Paul para abutin kung nasaan man ang langgam na yon. Nagmang oras na yon, ramdam na ramdam ni Belle ang abs ni Paul habang kinakamot niya ang puso nito. Maya-maya bigla siyang nagulat ng aksidenteng pumailalim ang haplos niya sa pantalon ng lalaki. Sinadya kasi ni Paul na idaan sa lubakang motor. Biglang napahinto si Belle. Pero sa totoo lang, nagustuhan niya yun. Nawala sa sarili ang magandang misis na Ruben at palihim na napangiti. Paul ha, pilyo ka. Medyo nahihiyang tono ng babae. Pasensya na, Belle. Biro lang yun. Ang ganda-ganda mo kasi. Ang swerte-swerte ko at may kaangkas akong napakagandang babae. Nakangiting sambit ni Paul. Nambola ka pa? Sige, pagbutihin mo ng pagmamaneho mo, baka mabangga pa tayo eh. Naunang makarating sa bahay si Ruben. Inabangan niya ang asawang si Belle. Maya-maya nakita niya na may parating na nakamotorsiklo. Ang kaibigan niyang si Paul. Laking gulat niya nang makitang bumaba sa motor nito ang misis. Pare, birthday mo pala ngayon. Happy birthday pare ha. Nakita ko si Belle kanina sa loob ng grocery. Ang daming pinamili kaya tinulungan ko na. Bungad ni Paul kay Ruben. Oo nga darling, buti nakita ako ni Paul kasi mabigat yung mga dilata na pinamili ko. Sabat naman ni Belle. Salamat. Maiksing tugon ni Ruben. Hindi niya alam kung maiinis siya o matutuwa. Binitbit ni Ruben ang kahon at mabilis na pumasok ng bahay. Halatang seryoso to, hindi ngumingiti. Selos na selos siya nang makitang magkaangkas ang misis niya at si Paul. Sinadya din niyang hindi imbitahan ng lalaki. Ayaw na kasi niyang muling magkita pa sana ang dalawa. Pero sa kasamang palad, ay nagkita pa rin sila at magkaangkas pa ngayon sa motor. Hayop na pulto? Sa loob-loob ni Ruben. Naramdaman ni Paul ang pagkamalamig sa kanya ni Ruben, kaya nagpaalam na siya kaagad kay Belle. Salamat Paul, daan ka dito mamaya kung may time ka. Pagpapasalamat ni Belle sa lalaki. Walang anuman Belle, sige susubukan ko kung makakapunta ako. Sa isip ni Paul. Makakaisa din ako sa Belle, malapit na. Sabay palihim ng ngiti ng lalaki. Habang nagluluto ang mag-asawa ay napansin ni Belle na tahimik si Ruben. Alam niya na dahil ito kay Paul. Nagsiselos to. Agad niya tong nilapitan at niyakap kahit nakatalikod sa kanya. Happy birthday darling! Sabay halik sa mga pisngi nito. Dahil doon ay nawala ang pagkainis ni Ruben. Alam na alam ni Belle kung paano lalambingin ang mister. Lumipas ang mga oras at natapos ang birthday celebration ni Ruben. Hindi nagpunta si Paul. Umasa si Belle na pupunta to para muling masilayan pero bigo siya. Dahil sa nangyari, habang nakasakay siya sa motor, ay nanumbalik na naman ang lihim na pagkagusto niya kay Paul. Si Ruben naman ay kinalimutan na ang pagkakaibigan nila ni Paul. Ayaw na niya tong makita. Ramdam niya kasi na aahasin nito ang kanyang asawa. Isang araw nakatanggap ng tawag si Ruben mula sa boss niya sa agency.
Ibinalita ng boss nito kay Ruben na siya ang napiling magbantay sa ginagawang bagong opisina sa Rizal. Dapat siyang mag-stay doon ng 2 buwan na walang uwian. Kapalit noon ay ang malaking dagdag na bayad. Hindi na nakatanggi si Ruben sa boss niya. Agad itong ibinalita ni Ruben sa asawang si Belle. Medyo nalungkot si Belle at ang mga anak nila pero wala silang magagawa. Trabaho ito ni Ruben. Lumipas ang 2 araw ay tuluyan ng umalis patungong Rizal si Ruben. Naiwan ang kanyang magandang misis at 2 anak. Pero bago pa man siya umalis, ay gabi-gabi niyang pinagsawaan ang magandang misis sa kama. Nagpakasasa ang mag-asawa kasi matagal-tagal din nilang hindi makakasalo ang isa't isa. Maraming ibinilin si Ruben kay Belle. Isa na dito na iwasan niyang makipagkwentuhan sa mga kalalakihan. Bawal din siyang magsuot ng mga sexing damit pag lalabas siya ng bahay. Araw-araw silang magte-text at magtatawagan para kumustahin ang isa't isa at ang mga bata. At higit sa lahat, bawal na bawal siyang makipag-usap kay Paul kung makikita niya to sa labas. Kailangan niyang iwasan to. Sumang-ayon na lang si Belle sa asawa para walang gulo. Isang gabi, habang nanonood ng TV ang mag-iina ay nakatanggap ng text si Belle galing sa isang di kilalang number. Nagpalitan sila ng text. Bandang huli ay nagpakilala na rin na ito nga ay si Paul. Inaraw-araw ni Paul ang pakikipag-usap kay Belle sa text. Walang katapusang kumustahan, palitan ng mga quotes at minsan ay nauuwi sa mga pilyong jokes. Nalaman din ni Paul na nasa Rizal pala si Ruben at mag-i-stay ito doon ng 2 buwan. Lumipas pa ang mga araw. Day off noon ni Paul. Naisipan niyang pumunta sa bahay ni Belle. Naghanda si Paul. Nagdala siya ng mga pasalubong sa mga bata. Nang makarating siya sa bahay ni Belle, ay agad naman itong pinatuloy ng babae. Nakipaglaro si Paul sa mga bata, sabay bigay ng dalang pasalubong. Tuwang-tuwa naman ang mga anak ni Belle. Halos araw-araw nagpupunta si Paul sa bahay ni Belle. Hindi niya kinakalimutan ang mga pasalubong at laruan para sa mga anak nito. Dahil madalas makapag-usap sina Paul at Belle, ay lumalim na ang pagkakaibigan nila. Naging palagay na ang loob nila sa isa't isa. Gayon din ang mga anak ni Belle at Ruben. Napalapit na ang mga to kay Paul. Hindi sinabi ni Belle kay Ruben na nagpupunta si Paul sa bahay nila. Kahit araw-araw silang magka-text o magkausap sa phone, ay hindi na ikuwento ito ng babae. Sa isip-isip niya ay mahirap na dahil alam niyang magagalit at magsiselo si Ruben kay Paul. Minsan habang sabay-sabay na kumakain ng hapunan ang mag-iina kasama si Paul, ay nagsalita si June, ang lalaking anak nila Ruben at Belle. Ma, sa makalawa meron kaming family day. Kasama daw ang buong pamilya. Paano yan? Wala si Papa. Hindi daw po pwedeng kulang eh. Tito Paul, pwede mo bang kaming samahan? Kunyari, ikaw na lang munang papa ko. Sige na po. Nagulat sina Paul at Belle sa sinabi ni June. Kung papayag bang mama mo eh, okay lang sa akin. Sagot ni Paul sa bata. Siguradong papayag po, Tito Paul. Yes, kumpleto tayo sa activity namin sa school. Tuwang-tuwang sinabi ng bata. Napangiti na lang si Belle kay Paul. Dahil araw-araw kinakausap ni Ruben ang mga anak sa phone, ay pinagbili na ni Belle ang mga to na huwag sasabihin sa ama na nagpupunta si Paul sa kanila. Huwag ding sasabihin na isasama nila to sa family day sa school. Sumunod naman ang mga bata. Candy at chocolate lang ang katapat at sumusunod na ang mga to sa utos ng ina nila. Natapos ang family day. Maraming mga activities at mga games ang ginawa noon. Napakagwapo at ganda ni Paul at Belle. Pareho pa sila ng damit na isinuot. Akala mo'y tunay na mag-asawa. Sila ang tinanghal na champion dahil sa dami ng games na sila ang nanalo. Tuwang-tuwa ang mga bata. Nang matapos ang programa ay umuwi na sila. Sa sobrang pagod ay nakatulog sa biyahe ang 2 bata. Tig-isa sina Paul at Belle sa pagkarga sa mga to hanggang sa makarating ng bahay. Paul, salamat ha. Mabutit nandyan ka. Ang sesay ng mga bata kanina.
Malambing na sambit ni Belle kay Paul. Wala yun. Basta ikaw. Kailan nga pala uwi si paring Ruben mula Rizal? Mga 5 weeks pa siya dun eh. Matagal-tagal pa. Nang marinig to ni Paul ay bigla siyang lumapit sa babae. Nakatingin to sa mga mata ni Belle na parang nag-aapoy at nangungusap. Belle, gusto kita. Pwede ba nating ituloy yung naudlot nating kasiyahan nung gabi ng birthday mo? Seryosong tanong ni Paul. Paul, natatakot ako eh. Gusto din kita. Kaso baka malaman ni Ruben. Nag-aalala ang tugon ni Belle. Gusto mo ba talagang subukan ako sa kama? Oo o hindi lang. Diretsahang tanong ni Paul sa babae. Oo, Paul. Ihiyang sagot ni Belle. Sa puntong yun, agad na sinunggaban ni Paul ang labi ni Belle. Mabilis, agresibo, at maalab na halik ang binigay niya sa babae. Teka, Paul. Pwede ba tayong maligo muna? Pag-aaya ni Belle. At dali-dali silang nagkalas ng mga suot. Nagalat sa sahig ang mga suot nila. At dito na sila yung muli ni Paul ang nakakaakit na katawan ni Belle. Ang sexy mo talaga, Belle. Ang swerte-swerte ni Ruben sa'yo. Ikaw din naman. Ang macho. Paul, ilihim natin ang gagawin natin kay Ruben ha. Sambit ni Belle bago sila nagtungo sa banyo. Nagsipilyo muna ang dalawa tsaka sabay na naligo. Doon pa lang ay gigil na sila sa isa't isa. Nagmakapagbanlaw ay hindi na nakapagpigil si Paul. Isinandal niya si Belle sa pader ng banyo. Unti-unting sinuyo niya to sa labi pa ibaba hanggang sa mapaluhod siya sa harapan ni Belle. Halos mawala naman sa ulirad si Belle. Nakusang ibinukas ang mga hita para kay Paul. Samantala, habang nagpapakasasa si Paul sa magandang misis ni Ruben, ay nagpapakasasa naman ang mga lamok sa kanya, na kasalukuyang nagbabantay sa ginagawang opisina sa Rizal. Ilang beses niyang tinawagan ng asawa, pero nagre-ring lang ang telepono nito. Halos mapudpud na ang mga daliri niya kakadial at kakatext, pero wala siyang natanggap na sagot ni isa. Paul, lipat tayo sa kwarto namin ni Ruben. Pag-aaya ni Belle. Dali-dali namang nagtungo ang dalawa sa kwarto. Nagpatuloy ang maalab na tagpo nila ni Belle at Paul, pero habang nasa kainitan silang dalawa, ay bigla silang napahinto nang marinig ang malakas na iyak ng bunsong anak ni Belle at Ruben. Dali-daling nagbihis si Belle at tuwakbo sa kwarto ng bata. Biti na naman si Paul ng mga oras na yun. Ilang sandali na lang sana ay matatamasanan niya ng buo ang magandang misis ni Ruben sa kama. Pero naudlot to. Nakita ni Belle na nanginginig at inaapoy ng mataas na lagnat ang anak. Takot na takot to. Agad siyang sumigaw at tinawag si Paul. Paul, tulungan mo ako, dali. Dalhin natin sa ospital si baby. Kinukumbulsyon sa taas ng lagnat eh. Mabilis na nadala ng dalawa sa ospital ang bata. Mabuti na lang at naagapan to. Umuwi muna sa bahay niya si Paul dahil kinabukasan ay may trabaho pa to. Sa text na lang sila mag-uusap ni Belle. Agad namang kinuha ni Belle ang telepono niya. Dito niya nakita ang sangkatutak na miss call at text ng asawang si Ruben. Agad niya itong tinawagan at ikinuwento ang nangyari sa anak nila. Napawi naman ang pag-aalala ni Ruben dahil sinabi ng asawang babae na maayos na ang lagay ng bata. Si Ruben naman ay nag-request na magpapalit bilang guard sa Rizal dahil sa kondisyon ng anak niya. Pinayagan naman siya ng boss niya. Hindi alam ni Belle na uuwi na si Ruben sa bahay nila. Samantala, umuwi ng bahay si Paul at inis na inis to dahil naudlot na naman na matikman niya ng tuluyan si Belle. Pero sa isip-isip ni Paul, umanda ka bukas, Belle. Siguradong hindi lang magdamag ang aabutin mo sa akin. Sabay ngiti nito sa sarili. Bukas ng gabi ay uuwi na si Ruben pabalik ng bahay sa Maynila. Gusto niyang sorpresahin ang mag-anak niya kaya pinili niyang hindi ipaalam sa asawang si Belle ang pagbalik niya. Pero sino nga ba ang masusurpresa sa kanyang bigla ang pagbalik ng Maynila? Ayan ang ating abangan sa susunod na kabanata.